Ang mga pangarap ay hindi nagkatotoo habang nagrereklamo ka sa iyong sarili. Hangga't pinag-uusapan mo ang iyong mga hinahangad, kung walang panloob na disiplina, ang lahat ay mananatili lamang sa larangan ng mga salita. Ang isang millennial na karunungan ay nagtuturo na, nang walang pagsisikap, kahit na ang isang binhi ay hindi masisira ang lupa upang tumubo. Maraming mga tao ang nabubuhay sa ilalim ng ilusyon na ang mga panlabas na kalagayan ay ang mga dakilang vilyain na pumipigil sa kanila na makamit ang kanilang mga layunin. Ngunit ang katotohanan ay, sa karamihan ng oras, ang pinakamalaking balakid ay nasa loob ng bawat isa. Ang pagiging condescending sa sarili ay maaaring tunog bilang pag-aalaga sa sarili, ngunit sa pagsasanay ito ay nagiging sabotahe sa sarili. Ang mga parirala tulad ng pagod na ako ngayon, magsimula bukas ito ay napakahirap, ginagawa ko pagkatapos maging isang mabisyo na ikot. Araw-araw, ang panaginip ay lumayo sa sarili hanggang sa maging panghihinayang. Sinasabi ng isang matandang talinghaga na hinanap ng isang alagad ang kanyang Panginoon at sinabing, "Nais kong malaman, ngunit nahihirapan akong magising ng maaga." Sumagot ang sambong, "Kung mahina ka sa umaga, mananatili kang mahina sa buong araw. Ngunit kung matatag ka sa madaling araw, ang buong araw ay magiging iyo." Malinaw ang mensahe, ang isang maliit na tagumpay sa iyong sarili sa umaga ay nagtatatag ng mga pundasyon para sa lahat ng mga sumusunod na nagawa. Kinumpirma ng mga modernong pag-aaral ang ideyang ito sa ibang mga salita. Ang aming utak ay may likas na pagkahilig na maghanap ng pinakamadaling paraan, pagpili ng agarang kasiyahan at pag-iwas sa anumang kakulangan sa ginhawa. Gayunpaman, ang totoong paglaki ay nangyayari lamang kapag nahaharap tayo sa mga hamon. Kung ikaw ay kampante, manatiling stagnant. Kung natututo kang maging matatag, pinalakas ito. Ito ang totoong mindset ng pag-unlad. Si Viktor Frankl, isang psychiatrist at nakaligtas sa Holocaust, ay nagsabi na ang kahulugan ay nagbibigay ng lakas upang malampasan ang anumang kahirapan, ngunit walang disiplina, kahit na ang pinakamataas na layunin ay nawawalan ng kapangyarihan. Ang isang panaginip na walang katatagan ay isang pantasya lamang. Sa kabaligtaran, kapag hinihiling mo ang iyong sarili ng kaunti kaysa sa komportable araw-araw, ang panaginip ay nagsisimula na mabuo sa katotohanan. Posible na sabihin na nais mo ng isang bagong buhay, ngunit kung ang bawat umaga ay nagbibigay daan sa iyo upang manatili sa comfort zone, walang magbabago. Sa makatuwid, ang pangarap ay nangangailangan ng katatagan, hindi sa kahulugan ng kalupitan sa sarili, ngunit ng isang matatag na kamay na gumagabay sa tamang direksyon. Ang pagsunod ay madalas na nakikilala ang kanilang sarili bilang kabaitan, hindi ko pipilitin ang aking sarili, nararapat akong magpahinga. Ngunit kapag ang pahinga na ito ay nagiging isang ugali ng pagpapaliban ng lahat na mahirap, talagang nagnanakaw ka ng iyong sariling hinaharap. Tulad ng sinabi ng isang matandang kawikaan, sinumang makatipid ng labis na pagtatapos ng wala. Nakilala ko ang isang talento na binata sa aming pamayanan na nangangarap na maging isang doktor. Naniniwala ang lahat sa kanyang potensyal, ngunit tuwing umaga ay inulit niya, "Ngayon ay pagod na ako, bukas ay nag-aaral ako." Ang bukas ay naging mga linggo, pagkatapos ng mga buwan, hanggang sa huli, hindi niya sinubukan ang kolehiyo. Ang kanyang pangarap ay hindi namatay dahil sa kakulangan ng pagkakataon, ngunit para sa labis na pagsunod. Ang aking lolo, pagkatapos ng digmaan, ay bumalik ng walang-wala, walang pera, walang lakas, walang pananaw. Ngunit ipinataw niya ang kanyang sarili na isang panuntunan, araw-araw ay aabutin ako ng kahit isang hakbang. Hindi ito pinapayagan, hindi kahit na nasaktan ang katawan. Ang pagpapasya na ito ay nagbago sa kanya mula sa isang tao na walang mapagkukunan sa isang iginagalang na maraming naghahanap ng payo. Hindi niya itinayo ang kanyang buhay sa pamamagitan ng swerte, ngunit sa pamamagitan ng katatagan sa kanyang sarili. Ipinapaliwanag ng mga neuroscientist na ang aming utak ay program upang makatipid ng enerhiya, palaging naghahanap ng pinakamadaling paraan. Gayunpaman, tiyak na ang pagsisikap at paglaban na lumikha ng mga bagong koneksyon sa neural. Kapag pipiliin natin ang kaginhawaan, ang isip ay humina. Kapag pinili namin ang hamon, nagiging mas malakas tayo, at ang puwersa na ito ay nag-iipon na nagiging tayo sa iba't ibang mga tao. Si Angelo Duckworth, isang psikologo na kilala sa kanyang mga pag-aaral ng tiyaga, ay tinatawag itong grit, isang kombinasyon ng pagnanasa at pagtitiyaga. Hindi ito talento o swerte, ngunit ang ugali ng hindi pagsuko at hindi pag-iwas.
Ito ang gumagawa ng pagkakaiba kung saan tinalikuran ng iba. Ang isang lumang kwento ay naglalarawan nito, ang sinumang nagtatayo ng isang malambot na pader ng luad ay inaasahan na mahulog siya. Ang mga gumagamit ng bato ay alam na lalabanan nila. Ang iyong buhay ay tulad ng pader na ito. Kung itinatayo mo ito ng mga konsesyon, tumatakbo siya. Kung nagtatayo ka ng disiplina, magtitiis ka ng anumang bagyo. May isang mapanganib na ilusyon, ang paniniwala na ang mga pangarap ay nagkatotoo nag-iisa, naniniwala lamang at naghihintay ng tamang sandali. Ngunit ang katotohanan ay ang sandaling ito ay hindi darating. Ang paghihintay para sa perpektong okasyon ay pareho sa buhay ng pagpapaliban. Nakilala ko ang isang tao na palaging nagsabi, kapag nagdaragdag ng kaunting pera, ang negosyo ko. Kapag lumaki ang mga bata, inaalagaan ko ako. Kapag ginugol mo ang taglamig, nagsisimula ang isang bagong buhay. Lumipas ang mga taon, lumaki ang mga bata, naubusan ang mga puwersa, at ang lahat na naiwan ay pagsisisi. Namatay ang kanyang pangarap dahil sa kawalan ng aksyon at paghihintay sa pasibo. Sa aming tradisyon, sinasabing, sinumang naghihintay para sa perpektong araw ay hindi nagsisimula. Ang mga umunlad ay nagsisimula sa kaunti, ang mga nabigo sa perpektong sandali, at ang pagkakaiba sa pagitan nila ay nagiging isang kailaliman. Ipinaliwanag ng psychologist na si Daniel Kahneman na ang aming isip ay may posibilidad na ipagpaliban kung ano ang mahirap, umaasa sa isang kipagkatapos na wala. Ang tanging oras na mayroon tayo ay ang kasalukuyan. Ang tunay na katatagan ay upang magsimula ngayon, kahit na may takot, kahit na hindi handa. Ang isang kakilala sa akin ay nagbukas ng isang panaderya sa gitna ng krisis sa ekonomiya. Tumawa ang lahat, baliw ka, ito ang pinakamasamang sandali. Ngunit sumagot siya, kung hindi ako magsisimula ngayon, hindi ako magsisimula. Pagkalipas ng mga taon, ang kanyang panadero ay naging isang matagumpay na network. Hindi niya hinintay ang pagkakataon, nilikha niya ito. Ang sinaunang karunungan ay palaging paulit-ulit, ang sinumang naglalakad ay ginagabayan, kung sino ang nakatayo ay nalampasan ng kalsada. Maaari kang gumastos ng isang buhay na naghihintay para sa perpektong sandali na hindi darating. Ngunit kung gagawin mo ang unang hakbang ngayon, ang landas ay magbubukas sa harap mo. Ang katatagan ay hindi magkasing kahulugan na mailabis na mahigpit, ngunit katapatan. Katapatan na makilala na kung hindi ka magsisimula ngayon, hindi ka na magsisimula. Ang pagsunod ay nagpapakain din ng isa pang bitag, ang ugali ng pagsuko sa kalahati. Nagsisimula ka sa sigasig, ngunit sa unang tanda ng kahirapan ng isang panloob na boses ng boses, bakit ka nagsusumikap? Sa sandaling iyon, lahat ay gumuho. Sa aming pamayanan, nagpasya ang isang binata na pag-aralan ang mga sagradong teksto. Sa mga unang linggo, nagising siya ng maaga at nakatuon ng huli. Ngunit pagkaraan ng isang buwan, sinabi niya, napakahirap. Marami na akong nagawa kaysa sa iba. Sumuko. Ang isa pa, gayunpaman, nagpatuloy, hakbang, sa kabila ng pagkapagod at pag-aalinlangan. Pagkalipas ng mga taon, ang dating panghihinayang sa nawalang oras, habang ang pangalawa ay naging isang iginagalang pinuno. Ang kasalukuyang pananaliksik ay tinatawag na ang kapangyarihan ng mga maliliit na hakbang. Si James Clear, akda ng mga gawi, ay nagpapakita na ang mga maliliit na aksyon ay bumubuo ng mahusay na mga resulta, ngunit ang kasiyahan ay sumisira sa buong sistema. Sumuko ka lang minsan para masira ang kulungan. Sabihin mo lang natin ngayon maaari akong magpahinga, upang ang bukas ay mas mahirap at sa araw pagkatapos bukas, huminto ka ng lubusan. Itinuturo ng sinaunang karunungan, huwag tumingin sa buong bundok, tumuon sa susunod na hakbang. Ang pagiging matatag sa iyong sarili ay hindi nangangahulugang pag-akyat ng mga bundok araw-araw, ngunit hindi pinapayagan kang huminto. Nangangahulugan ito ng pagkuha ng isang hakbang kahit na hindi mo nais na malaman ang isang linya, kahit na ang iyong mga puwersa ay nasa gilid. Kinumpirma iyon ng lola ko. Tumahi siya araw-araw na walang clearance upang suportahan ang kanyang mga anak. Minsan nanginginig ang kanyang mga kamay, ang iba ay nakatulog sa makina. Ngunit sinabi niya, kung titigil ito ngayon, bukas ay wala tayong makakain. Ang kanyang katatagan ay nagligtas sa pamilya. Maaari mong mangarap ng hinaharap, ngunit kung magbibigay ka sa mga maliliit na bagay, mawawala sa iyo ang mga malalaki.
Ang tunay na lakas ay upang magpatuloy, kahit na ang lahat ay humihiling na huminto. Ang pagiging matatag ay nangangahulugan din ng alam kung paano sasabihin na hindi sa mababaw. Mga bulong sa pagsunod, kunin mo ang lahat, subukan ang lahat, tanggapin ang lahat. Ngunit sa huli, ikinakalat mo ang iyong sarili at wala kang ginagawa sa kahusayan. Sinabi ng katatagan, piliin ang mga mahahalagang at yakapin lamang iyon. Sa ating tradisyon, ito ang batayan para sa isang buhay na layunin. May mga prinsipyo ng buhay na bumababa sa isang simpleng maxim, mas kaunti, ngunit mas mahusay. Palaging inulit ng aking lolo, kung tatakbo ka pagkatapos ng 2 rabbits, maubusan ka ng hapunan. Ipinapalagay lamang niya kung ano ang may katuturan at humantong sa wakas. Sa makatuwid, iginagalang siya ng mga tao. Hindi ito nagkalat, maaasahan ito. Kinumpirma ng mga modernong nag-iisip ang karunungan na ito. Sinusulat ni Greg Keown na ang isang buhay na puno ng lahat ay talagang nagpapatawad sa ating oras. Naalala ni Cal Newport, ang pansin ay ang aming pinakamahalagang pag-aari. Kung pinapayagan natin ang mga maliliit na bagay na magnakaw, walang lakas na naiwan para sa mga mahahalagang. Ang pagiging matatag sa sarili ay nangangahulugang hindi sinasabi kahit na kung ano ang kaaya, upang hindi mawala ang talagang mahalaga. Nakilala ko ang isang kapitbahay na nagbukas ng isang maliit na tindahan. Nakatanggap ako ng mga alok mula sa bagong negosyo, madaling pera at pagkagambala, ngunit tinanggihan ang lahat. Sinabi niya, nagtatayo ako ng minahan, habang hindi ako solid, hindi ko naakalain pa. Pagkalipas ng mga taon, ang tindahan na iyon ay naging batayan ng isang matagumpay na network. Ang kanyang disiplina ay nagbigay sa kanya ng kasaganaan. Ang pagsunod, sa kabilang banda, ay sumisira. Bumulong siya, napagtanto mo. Mula sa lahat, ang lahat ay umaangkop sa iyong oras, ngunit ito ay ilusyon. Na yumakap sa 10 proyekto ay hindi nagtatapos. May isa pang bahagi ng kasiyahan, ang dahilan. Kami ay mga master sa pag-imbento ng mga dahilan upang ipagpaliban. Wala akong oras, wala akong enerhiya, ngayon hindi ito oras. Ngunit ang katotohanan ay hindi ito ang mga pangyayari na pumipigil sa atin, tayo mismo ang nagbibigay ng pahintulot sa ating sarili na huwag kumilos. Nakilala ko ang isang tao na nangangarap na maging isang manunulat. Palagi kong sinabi, magsisimula ako kapag mayroon kang isang mahusay na desk, isang bagong computer, pagdating ng inspirasyon. Naghintay siya ng perpektong mga kondisyon at dumaan ang mga taon. Ang iyong mga libro ay hindi kailanman iniwan ang papel. Ang isang kaibigan ko ay sumulat tuwing gabi sa mga piraso ng papel. Walang mesa, walang computer, walang katahimikan, ngunit mayroon itong disiplina. Sinabi niya, kung hindi ka sumulat ngayon, bukas ay magiging mas mahirap ito. Ngayon, libo ang nagbasa ng iyong mga libro. Tinatawag ng mga modernong mananaliksik ang anti-fragility na ito. Ang tunay na lakas ay ipinanganak sa hindi sakdal na mga kondisyon. Hindi inaasahan ng katatagan ang perpektong araw. Ginagamit niya kung ano ang mayroon siya at nagbabago sa isang resulta. Sinasabi ng isang talinghaga ng mga Hudyo, sinumang naghihintay sa hangin na pumutok ay hindi kailanman magdagat. Kung inaasahan namin ang lahat na maginhawa, hindi na tayo magsisimula. Ang pagiging matatag ay kumanta kahit sa kabaligtaran ng hangin. Ang kasiyahan ay ginagawang hostage sa amin sa mga pangyayari, ang disiplina ay gumagawa sa amin ng mga may-ari ng kanilang sariling kapalaran. Kaya't sa tuwing nais mong bigyang, katwiran ang iyong sarili, tanungin, totoo ba ito o isang dahilan lamang? Karamihan sa oras, ang sagot ay magiging pangalawa at ito ay eksakto sa puntong ito na kinakailangan ang katatagan. Ang disiplina ay hindi lamang gawin ang mahirap, ngunit upang matupad ang salitang ibinigay sa iyong sarili. Maraming pangako, Lunes nagsisimula akong tumakbo, bukas ay tumitigil ako sa paggastos ng hindi nangangailangan. Ngunit pagdating ng oras, ang pagsunod ay bumulong, ngayon maaari itong tumalon, wala itong pagkakaiba. At sa gayon, namatay ang panaginip, hakbang. Nagbabala ang karunungan ng mga Hudyo, siya na hindi tinutupad ang ipinangako niya sa kanyang sarili ay hindi magtatayo, sapagkat kung hindi mo pinagkakatiwalaan ang iyong sarili, walang magtitiwala. Naaalala ko ang isang tao sa aming pamayanan na nagpasya na mag-ekstrang para sa pamilya. Bawat linggo naglalagay ako ng isang maliit na halaga sa isang sobre. Natawa ito sa kanya, napakaliit. Babaguhin ba nito ang iyong buhay?
Ngunit nagpumilit siya nang walang pagkabigo. Pagkalipas ng mga taon, ang mga ekonomiya ay naging mahusay na mga nagawa. Ang kanyang disiplina ay nagbigay sa kanya ng paggalang at katatagan. Ang mga modernong pag-aaral ay nagpapatunay, ang ugali ng pagtupad ng salita mismo ay humuhubog ng karakter. Ang bawat ginawa ko ay nagpapatibay sa sarili, kumpiyansa, ang bawat sumuko ako Cory. At walang mas masamang kaaway kaysa sa pagkawala ng pananampalataya mismo. Ang katatagan ay hindi isang parusa, ngunit paggalang para sa kanilang sariling pangako. Kapag sinabi mong igagawin ko, gawin ito. Kahit na mahirap, kahit na walang nakakita, sapagkat iyon ang bumubuo ng lakas. Ang pagsunod ay dahang sumisira sa mga pangarap. Ibahin ang anyo, gagawin ko isa, susubukan ko, at susubukan ko isa, siguro. Ngunit ang mga pangarap ay nangangailangan ng kalinawan. Napagtanto lamang sila para sa mga hindi kompromiso. Tandaan, ang pagtupad ng salitang ibinigay sa iyong sarili ay ang unang ladrilyo ng anumang panaginip. Pagkatapos ay nakarating kami sa gitna ng bagay na ito. Ang isang panaginip ay hindi isang regalo ng kapalaran, ngunit ang bunga ng disiplina at katatagan. Ang bawat mahusay na resulta ay itinayo hindi sa inspirasyon o kaginhawaan, ngunit may kakayahang sabihin hindi kapag nais kong sabihin at kumilos kapag nais kong ipagpaliban. Itinuturo ng karunungan ng mga Hudyo, ang mahigpit na kasama ng kanyang sarili ay isang suwit sa kanyang kapalaran. Sino ang isang suwit sa kanyang sarili ay ginagawang mahigpit ang buhay. Sa pangungusap na ito ay ang lahat ng katotohanan. Ang mga konsesyon ngayon ay nagsisisi bukas. Ang disiplina ngayon ay nagiging kalayaan ng bukas. Kinumpirma ng mga modernong nag-iisip, ang pansin, disiplina at gawi ay ang batayan ng kayamanan, tagumpay at kaligayahan. Sino mang naghihintay para sa inspirasyon ay naghihintay. Ang mga kumikilos ng walang konsesyon ay nagtitipon ng mga resulta. Ano ang magagawa mo ngayon? Isa, pumili ng isang pangako sa iyong sarili at panatilihin ito hanggang sa wakas, walang mga dahilan. Dalawa, tanggalin ang isang kasiyahan na nagnanakaw ng iyong lakas, isang higit pang oras sa iyong cellphone, hindi kinakailangang gastos, isang konsesyon na nagpapahina dito. Tatlo, gumawa ng isang hakbang patungo sa panaginip ngayon, gayon paman maliit. Hayaan itong maging unang pera sa pagtitipid, ang unang pahina ng libro, ang unang araw ng pagtakbo. Tandaan, ang mga pangarap ay dumating sa sino ang handang magbayad ng presyo. At ang presyo ay palaging pareho, katatagan sa iyong sarili. Ngunit ito ang pinakamatapat na paraan upang magbayad, sapagkat ito ang nagbabago ng pagnanais sa katotohanan. Hindi ka mahina, nakalimutan mo lang ang lakas ng disiplina at layunin. Bawiin mo ito. Mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong puna. Dito natututo tayong mabuhay upang ang mga pangarap ay tumigil na maging mga salita at maging ating kapalaran.